So we started our Advent season last week. And alam naman po natin ang literal na ibig sabihin ng Advent is coming. At dahil may darating, nararapat lamang na tayo ay maghintay at maghanda. Kaya nga po, ito rin ang ibig sabihin ng paghahanda. So, sino nga po ba ang pinaghahandaan natin ngayong panahon ng Adbyento? Of course, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus ay actually matagal na pong dumating. And this is the reason why we have Christmas. At ito ay ginugunita natin every year sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan at kung saan ay binibigyan natin ng parangal ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. At dahil dito, ang Adbyento ay paghahanda sa pagdiriwang ng Pasko. Ngunit, si Jesus po ay nangako na siya ay magbabalik muli. Because Jesus already came to us, He stayed here for 33 years bago po siya namatay sa krus. At matapos siya ay namatay sa krus, hindi po nanatiling patay ang ating Panginoon dahil siya ay muling nabuhay at nagbalik sa Ama sa kalangitan. That's why ngayon we are proclaiming for His second coming. Kaya nga po, di ba, sinasabi natin dati sa misa, although napalitan na for this new Roman Missal, Roman Missal, Christ has died, Christ is risen, Christ will come again. And this is the reason why we are still preparing, while we still have this Advent, while we are still having the Eucharistic celebration, because we are preparing for the second coming of our Lord. Kaya nga po, ang Adbyento ay paghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Sa gitna ng kanyang unang pagdating at huling pagdating, ay may tinatawag po tayong mahiwagang pagdating. At alam naman po, at nasabi ko na last week sa inyo, that He comes to us. He comes to us in our prayer. He comes to us in the Word of God, in the Gospel. He comes to us in the sacrament, especially in the sacrament of the Eucharist. Kaya nga, every day, na-encounter natin ang pagdating ng ating Panginoon. Pero ang tanong, kailan at saan mangyayari ang pagdating ng Panginoon? Meron pong isang kwento tungkol po sa isang sikat na pintor na gumawa ng isang obra. Ang kanyang painting po ay hinango niya tungkol sa Book of Revelation, tungkol sa isang pintuan. At dahil nga po napakagaling nitong painter na ito, talagang pinakita niya ang meaning ng pagdating ng ating Panginoon sa pamagitan ng pag-i-illustrate na kumakatok si Jesus sa pintuan. I think nakita nyo na po itong picture na ito at marami na rin pong gumaya ng from the original ng painting na ito. At makikita doon na si Jesus ay kumakatok sa pintuan. At dahil nga po maraming namangha, dahil napakaganda ng kanyang pagkagawa, and even the painting of the face of Jesus ay talagang parang buhay na buhay ang mukha ni Jesus. Pero meron pong isang bata, habang tinitignan niya yung picture, sinabi niya dun sa pintor, "Sir, napakaganda po ng painting ninyo. Buhay na buhay ang mukha ni Jesus. At napakaganda ng illustration ninyo na Jesus is knocking on the door. Pero, bakit ganon? Parang may kulang. Bakit walang doorknob?
Tinawanan po siya ng pintor. Sabi niya, "Anak, sinadya ko talagang walang walang doorknob ang pintuan dahil ang doorknob ng pintuan yan ay nasa loob." Dahil ang pinapakita ng larawang ito, ng painting na ito, ay ang ating puso. Tayo lamang ang pwedeng magbukas ng pintuan ng ating puso kung gusto nating papasukin si Jesus sa ating buhay. This is also the proclamation of John the Baptist in our gospel for today. Kinakatok niya ang puso ng mga Hudyo na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan at ihanda nila ng tuwid ang daraanan ng Panginoon. Kaya nga po, ito yung sinisigaw ni John the Baptist sa ating gospel. Repent! Magsisi sa ating mga kasalanan, for the coming of the Lord is at hand. So, ito yung pagsasakatuparan ng sinabi ni Prophet Isaiah. We heard in our first reading kung ano po yung sinabi ni Prophet Isaiah. A voice of one crying out in the desert, "Prepare the way of the Lord, make straight His path." Kaya nga po, wag sana tayong padala sa mga malaking kasinungalingan na ibinubulong sa atin ng demonyo. Ano po ang isa sa mga binubulong sa atin ng demonyo? Mahaba pa ang buhay mo. Alam niyo po, ang demonyo is very deceiving. Kaya nga po, tawag natin sa demonyo ay he's the king of liars, no? Kasinungalingan, king of lies, no? At wala siyang ginawa kundi paghati-hatiin tayong lahat. He is not only the king of lies, but he is also the king of division. At ang demonyo po, hindi nagpapakita sa atin ng mapula ang mata, maitim ang balat, may sungay, mahabang buntot, may hawak na tinidor. No? Magpapakita po ang demonyo sa ordinaryong bagay, sa ordinaryong tao. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Mukha bang demonyo? Pero, hindi man po siya mukhang demonyo, pero pwede siyang gamitin ng demonyo. No? Kasi nga po, no, as I said, walang gagawin ang demonyo kundi ihiwalay, ihatiin ang ating atensyon sa Diyos. Kaya nga, di ba? Isa sa mga bagay na humahati sa atin is, number one is technology. Yes, technology is good, very helpful. Pero ang technology din po minsan ang nagiging daan para mailayo tayo sa Diyos eh. Mahati yung atensyon natin sa Diyos. Like for example, we are having our mass. Sino sa inyo hawak ngayon ang cellphone niya? Diba? Sino sa inyo ngayon na habang nagmimisa, hawak ang cellphone niya? And once in a while, pag nag-vibrate, tahimik nga, wala ngang ingay. Pero pag nag-vibrate ang cellphone, talagang sisilipin pa, bubuksan pa yung cellphone. So, ano nangyayari? Nawawala ang atensyon natin sa ginagawa nating misa. Nawawala ang focus natin sa Diyos. So, ano nangyayari? Nahahati ngayon ang ating atensyon. And that is Satan. Habang tayo ay nagmimisa, merong kumakalabit sa iyo at gusto kang kwentuhan. Sabi ko nga, hindi man siya mukhang demonyo, pero ginagamit siya ng demonyo to distract you para mawala ang focus mo sa Diyos. Marami pa pong mga bagay na minsan ay nagiging daan para tayo po ay mahati. Tandaan natin,
Ano ang nagiging sanhi, ano ang main focus, ang main way para mahati tayo? Lies, kasinungalingan. Kaya nakita nyo, laganap na po ang fake news sa ating bansa, sa ating social media. Lagi ko pong sinasabi ito, kuminsan mas maingay pa ang mga mali kaysa sa tama. Sila yung mga mas gustong ibigay ang marinig ng mga tao. Diba? Tignan niyo ang ating politika. Mas maingay ang mga kasinungalingan. Mas maingay ang mga gumagawa ng mali. Mas maingay ang mga taong nagsasalita para lang mapagtakpan nila ang kanilang maling gawain sa pamamagitan ng pagsisinungaling. Pero nakalulungkot, mas maraming tao ang naniniwala at nakikinig. Lalo na sa social media, ang dami pang mga tao na nagre-repost sa kanilang mga social media ng mga mali na panawagan. Dapat po gamitin natin ang social media natin to uplift people, not to spread lies, not to spread hatred. Gamitin natin ang social media as a weapon to bring back unity, to bring back peace, to give God. Kasi kapag tayo pa ang nangunguna sa pagre-repost ng mga kasinungalingan, ng mga fake news, wala po tayong pinag-iba sa demonyo. Dahil ang demonyo ay hari ng kasinungalingan, hari ng dibisyon. Kaya nga, ito nga po, wag tayong magpapadala sa kasinungalingang ibinubulong sa atin ng demonyo. Mas mabuting dapat lagi tayong handa. Kasi po, baka bukas, hindi na tayo magising. Baka mamaya, last supper na natin. Kaya importanteng dapat lagi tayong handa sa pagdating ng Panginoon sa atin. Ngunit, huwag po sana tayong matakot kapag itinutulak tayo sa pagbabalik loob. Alam niyo po, huwag tayong matakot sa Diyos. Although meron po tayong tinatawag na one of the gifts of the Holy Spirit is fear of the Lord. What do we mean by fear of the Lord? Fear of the Lord is fear of losing God in our lives. Kasi once we lose God in our lives, ito yung mga taong wala na ang Diyos, yung fear of the Lord sa kanilang buhay, sila na yung mga taong wala ng takot kahit sila'y mapunta ng impyerno. Kaya nga, di ba, nakakarinig tayo, see you in hell. Di ba? May narinig din tayo, pwede rin naman ako maging presidente sa impyerno. Sila yung mga taong wala ng fear of the Lord. Bakit? Kahit mapunta sila sa impyerno, okay lang. Pero pag sinabing fear of the Lord, fear of losing God, ibig sabihin, ayaw natin na mawala ang kabutihan, ang konsyensya, ang pagiging makadiyos at pananampalataya natin. Ang sinasabi ko pong takot dito sa Diyos na huwag tayong matakot. Ayaw ng Diyos na natatakot tayo sa Kanya. Kasi nga po, ayaw ng Diyos na iniilagan natin siya at ayaw nating maparusahan tayo. Hindi po. Ang gusto po ng Diyos ay mahalin natin siya. Gusto ng Diyos ay makapiling natin siya balang araw. Kaya, tatalikuran natin kung ano man yung mga masasamang ugali natin dahil mahal natin ang Diyos. Pagbubutihin natin ang ating buhay pananampalataya dahil mahal natin ang Diyos. Isasabuhay natin ang turo ng ating Panginoong Hesukristo dahil mahal natin ang Diyos. Magbabalik loob tayo, magsisisi tayo sa ating mga kasalanan dahil mahal natin ang Diyos. Ito
ang pagkatok ng Diyos sa ating mga puso. Kaya nga ang Adbyento ngayon ay nagkaroon ng ikatlong meaning, at ito ay ang pagtugon sa pagtawag ng Diyos sa ating lahat para sa pagbabalik loob sa Kanya. Kaya nga po, ang tawag dito ay sa bagong term natin is metanoia. Metanoia. Hindi po si meta, no? Metanoia. Ano po ibig sabihin ng metanoia? Ito ay tuloy-tuloy na pagbabago ng ating isipan, ng ating puso, ng ating pamumuhay. Hindi po pwedeng sabihin metanoia pero okay ka ngayon, magbabago ka ngayon, pero bukas hindi na. Magsisisi ka ngayon ng kasalanan, pero after 1 week, balik ka ulit sa kasalanan. Hindi po. Dapat tuloy-tuloy na pagbabago ng buhay. Ang pagtuwid sa landas ay nangangahulugan ng pagsasaayos natin sa ating luma at magulong pamumuhay. Ito ay pagtanggal ng ating masasamang ugali at pagpupuno ng ating kakulangan sa ating kapwa. When we say pagbabagong buhay, hindi lamang para sa ating sarili, kundi kasama sa pagbabagong buhay ay ang ating magandang relasyon sa ating kapwa. Hindi pwedeng simba tayo ng simba pero may sama ng loob yung puso natin sa ibang tao. Simba tayo ng simba pero meron pa tayong hindi napapatawad ng mga tao. Na kapag kasama natin nagsisimba, hahanapin natin sa kayo nagsisimba yung bruhang yon. Doon siya, o dito ako sa kabila. Hindi pwedeng ganon. Kundi dapat kasama sa pagbabagong buhay ay yung magandang relasyon natin sa ating kapwa. At ang metanoia ay nangangahulugan ng pagbabago rin ng ating ugali. Kaya nga po si Jesus ay araw-araw na kumakatok sa ating puso. Wala siyang doorknob sa labas ng puso natin. Ang doorknob ng puso natin ay nasa loob at tayo lamang ang makapagbubukas ng pintuang ito. Ang pagkatok ng Diyos ay dumarating sa mga sandaling hindi natin inaasahan, sa mga taong hindi natin inaakala, kaya lagi tayong maging handa. Kasi po maaring dumaan sa ating buhay ang mga taong instrumento ng Diyos, yung kaibigan natin o yung kaaway natin, o kaya pwedeng dumating ang Diyos sa atin sa pamagitan ng mga taong mahihirap na humihingi ng tulong sa atin at nangangailangan. Maaring dumating ang Diyos sa atin sa pamagitan ng tinig ng isang tao na kulang sa pag-aaruga at masyadong napapabayaan. Sila ang Diyos na dumarating sa ating puso. Tandaan natin na si Jesus ay mahiwagang dumarating sa mga kapatid nating nangangailangan ng pagkalinga. Kaya nga maging aktibo tayo sa mga adhikain ng ating simbahan, lalong-lalo na po para sa ating mga kapatid na higit na nangangailangan at mga mahihirap. Kaya si Jesus, sa kanyang pagkatok sa ating puso ngayon, bubuksan ba natin ang ating puso? Ito po ngayon ang panawagan sa ikalawang linggo ng panahon ng Adbyento. Paghandaan natin ang daraanan ng Panginoon. Pagbuksan natin siya at huwag pagsaraduhan ng pintuan ng ating puso. Hayaan nating maging malaya tayo sa piling ng Diyos upang matanggal ang tali ng pagkakaalipin natin sa kasamaan at kasalanan.